Hello guys and magandang araw sa ating lahat. So, andito na naman tayo sa YouTube channel ko. Marami nga palang salamat sa lahat ng subscribe at nanonood ng videong to. So, I hope guys nakakatulong ito sa inyo. Papasalamat ako talaga na sinusubscribe niyo yung channel na to. Sa mga hindi pa, click the subscribe button dyan sa baba at click the notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong i-upload na video. Sa ngayon, yung pag-uusapan natin is paano nga ba kikita sa stock market. So, ang daming nagtatanong kung sa paanong paraan kumikita yung mga investor at yung mga traders sa stock market. Meron akong ginagawang presentation material dito. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung paraan na kikita tayo sa stock market. So, disclaimer nga pala, hindi ako eksperto sa stock market. Yung lahat ng sinasabi ko dito is based lang sa experience ko while investing in the stock market. Puntahan natin yung presentation material na ginagawa ko. So, ito yung presentation material ko na ginawa. So, uh, let's move guys. So, gamit na ako ng pointer para highlight ko sa inyo yung presentation material natin. So, again, sa mga hindi pa nag-subscribe, ito yung YouTube channel ko. Stocks are ups and tops. So, paki-click lang yung subscribe button. So, kung nakikita nyo, ito. So, paki-click lang po at paki-like ng videos kung nagustuhan nyo. At pwede paki-comment dyan sa comment section kung ano yung gustong malaman nyo at kung anong i-improve ko sa presentation ko. This is in order for me to improve also. So, pag-comment kung anong hindi nyo nagustuhan, ano pang gusto nyo i-improve sa mga video yung ginagawa ko. At anong gusto nyo pang malalaman. Kasi sasagutin natin yan. So, paano nga ba kikita sa stock market? So, simple lang. There are two ways to earn from stocks. So, unang-una is the price appreciation. Pangalawa is dividends, which is can be in cash or it can be stock shares. So, yan lang yung ways kung paano tayo kikita sa stock market. Magbibigay ako ng example sa dalawang paraan na yan, ano kikita. So, ito lang po yung experiences ko while investing in the stock market. So, magbibigay ako dito ng isang example. So, example natin si Jollibee kasi ito yung stock na isa sa mga paborito kong stock si Jollibee. So, not only on their products but also on their stock price. So, kung titingnan natin, tingnan natin yung graph ni Jollibee. So, si Jollibee, yung price fluctuations niya, so balikan natin yung taong 2004. So yung price ni Jollibee kung nakikita niyo sa graph is below 50 pesos. So sa ngayon 2020, yung price niya, yung nakikita niyo na red, ito. Yung red na price, yung 137.20, yun yung price niya as of last Friday. So May 15. So, yun yung price niya. So, kung nakikita nyo, from below 50, so, tumaas siya. Hanggang umabot siya ng more than 300 pesos price per share. So, yun yung ibig sabihin ng price appreciation. So, dahil may crisis, so, of course, bumaba siya. Pero, hindi siya lumagpas sa dati niyang price na below 50. Sa ngayon, nasa 137. So, kung meron kang binili na stocks from 2004 at hindi mo bininta hanggang ngayon, so nasa gain ka pa rin. So, pagpalagay na lang natin yung ganitong example. So, example of price appreciation earnings from JFC in 10 years. Ipaglagay natin 10 years. So, babalik tayo sa year 2004. So, JFC price per share, so approximate lang yan ha, pero kung
year 2004, nasa 25 pesos yung price per share ni Jollibee. So, if you bought 1,000 shares in 2004, 1,000 shares times 25 pesos per share, so yung investment mo way back 2004 is 25,000 pesos. So, hinayaan mo lang yun. Tapos, chinik mo ulit. So, kasi 10 years yung projection is ganito. So, yung price fluctuation ni Jollibee nung 2014, yung nakikita nyo dito, 2014. So, kung titingnan natin sa graph, umabot na siya ng nasa 150 pesos pataas. So, halimbawa, 10 years na yung pag-invest mo sa Jollibee. So, from 25 pesos, so nagiging 150 pesos na si Jollibee. So, of course, very obvious na kumikita ka na in a span of 10 years. So, magkano kinita mo? So, ganito yun. So, 2014, the price per share of Jollibee is 150 pesos per share. So, meron kang 1,000 shares plus 2004. So, i-multiply natin yan. So, meron ka ng 150,000 pesos na value ng equity mo. So, 150,000 pesos na yung pera mo sa stock market, sa Jollibee na shares. So, yun yung price appreciation. So, kung compute natin, yung gains mo, kasi 2014 na ngayon, so 150 pesos minus sa initial mo na capital na 25 pesos, so yung pera mo na kinita ni Jollibee is nasa 125,000 pesos na. So, ganun. So, computein, kayo na lang mag-compute kung ilang percentage yan. So, sa tingin ko, nasa 400 or nandun, no? 400% yung increase. So, 10 years lang yung pagitan. Although 10 years is long enough, pero wala kang ginawa, kumita ka ng 125,000. So, yan yung 10 years projection. So, if hindi mo kinuha yung pera mo sa Jollibee hanggang 2019, so kung makikita nyo naman dito, so si Jollibee nag-up pa siya hanggang 300 plus pesos. So, itong example natin, isa lang tong stocks lang. So, marami, di ba? Sinabi ko dati sa previous kong video na marami tayong pagpipilian na mga companies sa stock market. So, ayan, yung projection. Ito lang, yung very important note. Yung gains will only be credited to your account once you sell your GFC shares at a price of 150. So, however, if not sold, then it will still be on your portfolio and subject for price fluctuations. So, ganun lang yun sa price appreciation. So, hopefully, naintindihan nyo yung unang way para kumita sa stock market. So, pangalawa, so dito tayo sa dividends. So, aside from the market value of your price per share, so may mga companies sa stock market na nagbibigay ng dividends. Two types of dividends ang binibigay ng kumpanya. So, number one is cash dividends and another is stock shares. So, unahin natin kung ano yung cash dividends. Kung nakikita nyo, si Jollibee ay nagbibigay ng cash dividends since 2012. So, last 2012, 3 beses sila nagbigay ng cash. 2013, 3 beses rin. 2014, 2 beses. 15, 16, 17, 18, at 19. So, yung kumpanya is nagbibigay ng dividendo, especially kung malaki yung kinikita niya. So, it is one way of finding a good company in the stock market, yung nagbibigay ng dividends. So, paano computein yung cash dividends? So, ganito lang kasimple. So, last 2019, December 2019, so, meron akong shares kasi ni Jollibee na binili. So, maliit lang, pero 20 shares. So, nagbigay si Jollibee ng 1.35 pesos per share. So, yung ex-date niya
is November 21, 2019. So may 20 shares ako. So meron akong gross amount na 27 pesos. So less withholding tax na 2.7 pesos. So yung dividend ko is 24.30. Kung nakikita nyo dito, so ito yun. 2019 na 1.35 cash dividend. So another example, ito siguro. So lahat naman siguro nakakilala kay PLDT. So si PLDT is malaki yung binibigay niya na cash dividends. So kung tingnan natin, 2012, 60 pesos. So sa 2013, tatlong beses siya nagbigay. So hindi bababa sa 50 pesos per share. So hanggang kung tingnan nyo yung history niya, ito yun, makikita nyo dito. Nakatanggap din ako niyan last September 11, 2019. So meron akong 56 shares. Ito, 56 shares ni PLDT. Tapos nagbigay siya ng 36 pesos per share. So binigyan ako ni PLDT ng 2,016 pesos minus the tax, withholding tax. So naka-receive ako ng 1,800. Sa 2020 naman, after na nag-quarantine tayo, nagbigay si PLDT ng 39 pesos per share. So yun. Kung tingnan natin yung history ng pagbibigay ng cash dividends ni PLDT, sa 2013, tatlong beses. Sa 2014, tatlong beses nagbigay ng cash. Sa 2015, tatlo beses. 2016, dalawa. 2017, dalawang beses. 2018, dalawang beses. 2019, dalawang beses. 2020, so one time pa. So hopefully magbibigay siya ulit ngayong mga August. So ganun no. So hopefully makakatanggap pa rin ako. So by the way, hindi lahat ng companies nagbibigay ng dividendo. So kaya kung gusto nyong mag-invest at gusto nyong makatanggap ng dividend, so i-research nyo yung mga companies na gusto nyong bilhin. So unang-una is tingnan nyo yung dividend history. So makikita yan. So especially sa Call Financial account, so nandoon yung mga history ng companies kung kailan sila nagbibigay ng dividends at magkano. So another example of dividends, so ito yung tinatawag natin na stock dividends. So yung stock dividend is hindi cash, pero binibigyan ka ng additional na stocks ng kumpanya. So halimbawa na lang natin ito si DMCI. So ito yung kumpanya ni Kunsunji, no? So DMCI Holdings Incorporated. So sa taong 2014, kung nakikita nyo, bigay siya ng 400% na stock share sa lahat ng shareholders ng DMCI. So ito nga yung graph ni DMCI plus from 2013 to 2015. So halimbawa lang, ipagpalagay na lang natin, ito yung computation. So DMCI price per share, so sa taong 2014, kung umabot yan ng 12 pesos, so if you bought 1,000 shares in 2014, so yung investment mo is nasa 12,000 pesos. Tapos during that year also, nagbigay si DMCI ng 400% sa lahat ng shareholder. So ibig sabihin yan, yung new number of shares mo is magiging 5,000 shares. So the value of your DMC shares will be 5,000 shares times 12 pesos during that year, sa 2014. So yung investment mo is from 12,000, so nagiging 60,000 na. So kung i-compute nyo yan, so it's times 5 sa original na price na nung binili mo. Yan yung two ways to earn sa stock market. Sa lahat ng mga baguhan pa sa stock market, these are the tips for beginners. Is unang-una is you have to acquire knowledge on stock investment. So maraming libro, maraming articles na pwede nyong basahin
Pangalawa is you have to save money to fund your account. So use extra funds. So wag gamitin yung pera na pambili ng grocery, pambayad ng kuryente kasi ah, yung gamitin nyo lang dito is yung extra funds lang na kaya nyong ilagay sa stock market na kahit 10 taon hindi nyo kukunin. So, pangatlo is invest in blue chip stocks. So, pwede nyo i-research yan. So, ano yung mga blue chips companies dito sa Pilipinas. Pangapat is invest in long term. Yung sinasabi ng mga experts, especially yung sa mga long term investors is makikita mo yung gains mo talaga sa stock market in a span, pinakababa is 5 years. If it reaches 10 years, so yun yung kita na talaga yun. So nakikita niyo naman siguro sa example natin sa Jollibee. So from 25 pesos after 10 years nagiging 150. Pang-lima is patronize products of companies you buy shares. So halimbawa, bumili ka ng Jollibee, so doon ka palaging kumakain. Huwag doon sa mga kompetensya niya, sa Shakey's or sa McDonald's, di ba? And lastly is, of course, subscribe to this channel. At least may kahit konting info lang ako may bibigay sa inyo. So, ganun lang. So, for now, yun lang guys. At huwag kalimutan mag-subscribe. Nandun sa baba yung subscribe button. So, at pakishare ito sa mga kaibigan nyo, kapamilya nyo, nakikita sa stock market. Okay guys, so see you on the next video and goodbye and stay safe. God bless always. Okay, bye-bye.